Yung mga what the fuck? Yung mga pre, no? Kamusta kayo? Welcome sa another episode ng Low Budget Podcast. And kung makikita niya, solo mission ulit ako. Kasi may gusto lang akong i-share na may gusto lang akong i-share na something, no? Thought or information. Meron kasi akong binabasa ng libro ngayon, which is The Subtle Art of Not Giving a Fuck na by Mark Manson. Hindi to promotion. Hindi ko pinopromote yung libro. Hindi rin to sponsored, obviously. Pero kung trip nyo or mahilig kayo magbasa ng mga libro at hindi ko pa nababasa to, I highly recommend I highly recommend na basahin nyo to, no? Kasi napakaganda ng point of view nito, tsaka napaka-entertaining, tsaka interesting nung way na pagsusulat niya, no? Para ka lang din talaga nakikipagkwentuhan sa tropa mo while giving you a lesson, life lesson, no? So, merong isang chapter dito na nakapokus sa happiness ng isang tao, no? Siyempre hindi na tayo, sa generation natin ngayon, hindi na bago yung, yung naghahanap ng happiness, no? Kahit naman siguro ikaw, kahit naman na siguro ako, lagi nating hinahanap or lagi nating iniisip kung saan tayo sasaya, kung saan ba tayo sasaya, kung paano ba tayo sasaya, and shit, no? No? Lahat ng tao ngayon parang hinahabol nila yung eternal happiness, kumbaga. Pero ah sa paghahanap natin ng kasiyahan na hinahanap natin, no, hindi imposibleng maligaw tayo. Hindi imposibleng maligaw tayo, no? Maligaw tayo ng landas. Hindi ko naman sinasabi na mapunta ka sa pagda-drugs, pagda-drugs or shit, no? Pero, di ba, minsan nakakawindang talaga. Lalo na sa generation ngayon na normal yung ikumpara yung sarili mo sa buhay ng iba dahil sa SOCMED. Pre, sobrang nakakalusaw ng utak, sobrang nakakalusaw ng, kumbaga, dignidad. Siyempre, makikita mo yung mga post ng friends mo na parang lagi silang nagbabakasyon, parang lagi lang silang masaya, no? Pakape-kape lang ikaw. Iisipin mo ikaw, tangina, stress ako, wala akong pera, no? Nagtatrabaho ako ng 8 hours job ko pag uwi ko. Galit pa sa akin yung mga tao sa bahay, ganun, ganun. Puro money problems na lang, puro ganun, di ba? Wala pa akong love life. Kung may love life mo, love life ko. Wala, negats din, di ba? Kaya hindi ko rin sila masisisi kung bakit parang at some point yung ibang tao is kinukumpara nila yung buhay nila sa nakikita nila sa SOCMED. Hindi ko kayo sinisisi kasi at some point, naging ganun din ako at ginawa ko rin yun. Tao lang din naman ako eh. Pero ang gusto ko lang sabihin is, yung mga nakikita natin sa SOCMED is not the reality. Lalo na yung mga mind day, that is not the reality. Highlights lang yon ng buhay nila na gusto nilang ipakita sa internet, no? Highlights ng buhay nila. Meron ka rin nun hindi mo lang pinapakita sa internet. Kaya, ah, hindi kita sisisihin kung ikukumpara mo yung reality mo sa highlights nila. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na mali. And it won't do you any good, no? May stress ka lang lalo, magiging mentally and emotionally tired ka lang lalo. Kasi pag pinagkumpara mo talaga yung reality mo sa highlights ng iba, highlights eh, 'di ba? Highlights. Pag kinumpara mo talaga, talagang talo ka, highlights 'yun eh, 'di ba? Tapos ikukumpara mo yung reality mo na day-to-day basis. Ah,
So yun, no, balik tayo sa libro ni Mark Manson. Balik tayo sa libro ni Mark Manson kung saan sinabi niya, in order to find true happiness, true happiness, yung reality, realidad, makatotohanan ng happiness, kailangan natin magkaroon ng problema. No? Medyo, sa una siguro, ah, parang weird niya pakinggan. Kasi nga lagi sinasabi ng iba na kung wala akong problema, sure, masaya ako. Pero napaka-interesting nung point of view dito ni Mark Manson kung paano mo mahahanap yung happiness na makatotohanan. Sabi niya, in order to find happiness, problem is important key to the equation. Mahalagang factor yung problema sa equation para mahanap natin yung makatotohanan ng kasiyahan sa buhay, no? Sabi niya, sabi niya sa libro niya, sa isang chapter niya is makakahanap tayo ng kasiyahan sa pagsosolve ng problema natin. Sa pagsosolve ng problema natin. Kaya napaka-importante yung equation ng problem sa paghanap ng happiness. Pero di pa dito 'to nagtatapos. Kasi 'di ba, hindi naman talaga tayo mawawalan ng problema, eh. Imposible 'yun. Imposible 'yun na kahit anong gawin mo hanggang mamatay tayo, hanggang mamatay ka, magkakaroon tayo ng problema. Pero ang ganda nung ginamit yung term dito. Sinabi niya dito na in order to find true happiness, you need to choose your problems, no? Better problems. Kasi nga, ang equation para makahanap ka ng happiness is solusyonan mo yung problema mo. Ang sinabi niya dito, hindi naman tayo mawawalan ng problema hanggat buhay tayo. Kaya pipili ka ng mga mas better problems. Yung mga problemang gusto mong solusyonan or harapin. For example, di ba problema mo pera? Hmm. Kung problema mo pera, maghahanap ka ng trabaho. Then goods, nagkapera ka na. Ngayon naman, ang problema mo naman, kailangan mo pumasok ng trabaho. Di ba? 8 hours job para magkaroon ka ng pera. So, yung problema mo na pera na solusyonan mo, napalitan ng bagong problema. Trabaho, kailangan mong gumising ng umaga, uwi ka ng hapon pagod, and shit. No? Yun yung sinasabi ni Mark Manson na better problems. In order to have a fulfilling life, in order to find true happiness, kailangan mong solusyonan. Mahahanap mo to sa pagsusod ng mga problema mo, no? Better problems, mga problema na gusto mong harapin. Halimbawa, gusto mong maging singer or maging artist, diba? Isang magaling na artist, isang sikat, magaling na artist, no? Na kumikita ng malaking pera sa paggawa ng art. Hindi ka magiging artist kung hindi mo handang harapin yung mga problema ng isang artist. Diba? Sinabi dito sa libro na uh, in order to be an artist, dapat willing ka mag-sacrifice ng oras, ng pera, makikitulog ka sa bahay ng iba, diba? In order to master and polish your own craft hanggang sa mag-succeed ka. Kaya hindi ka magiging artist talaga kung hindi ka willing harapin yung mga problema ng isang artist. No? Ay, napakaganda niya. Kasi sinasabi ng iba, para daw sumaya ka sa buhay, kailangan less problem, which is no. No, para sa akin lang din. At saka according lang din sa libro ni Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Happiness is from solving our own problems.
magiging masaya tayo, magiging fulfilling yung pakiramdam natin pag hinarap natin yung problema natin at na-solve natin yung problema natin. And pag na-solve natin yung problema natin na yun, guess what? Magbubunga ulit na ng problema. Pero, this time, siguraduhin mo na much better problem. Problema na willing kang harapin. No? And, yeah, yun din yung quote na na to live is to suffer and to survive, you need to find meaning in the suffering. No? Kailangan mong maghanap ng meaning, ng rason sa mga problema, kung bakit mo ba hinaharap yung mga problema na yun. No? Halimbawa, gusto mong maging athlete, gusto mong maging e-sports player, diba? Ano bang mga problema na kakaharapin mo pag athlete ka tsaka e-sports player ka? Diba? Yung paulit-ulit na practice, paulit-ulit mong gagawin araw-araw. Oo, nakakapagod yun, nakakasawa yun. Kahit sabihin mong passion mo yun, at some point, magiging boring yun. Araw-araw, pre. Gagawin mo ng buwan, di lang buwan, taon, years. Di lang years and years. Ipapolish mo yung skill na yun in order for you to become an athlete. Pero that's the beauty of it, no? Talagang, talagang pag may reason ka kung bakit mo hinaharap yung mga problema na yun, yeah, shits become fulfilling. And you become happy solving those problems. Kasi kung iiwas lang din tayo sa problema, may-feel talaga natin inside na parang may ginagawa tayong mali. Kasi alam nating may mali, pero iniiwasan lang natin. Eh, at some point naman, kailangan din naman nating harapin yun eh. Diba? One point or another, ah, babalik at babalik pa rin yun, no? Pero baka mas mahirap pa kung iniiwasan natin kasi may ipon, masasabihan ng iba. So, yun lang, no? Yun ang yung gusto kong i-share sa libro ni Mark Manson na sinasabi niya in order to find true happiness, realistic happiness, we need to solve our problems, no? And create better problems for us. Choose better problems for us. Hindi yung fantasy shit na wala kang pinoproblema na ano. Kasi isipin mo kung nabubuhay ka nang wala kang problema. Isipin mo kung lahat tayo dito wala tayong problema, no? Lahat nakukuha natin sa isang snap ng ganun. Lahat libre, lahat and shit. Walang meaning. Wala. Wala lahat to. Walang magiging meaning lahat. Lahat. As in, hindi magta-thrive yung society. Walang magiging competition. Hindi tayo magiging ganito ka-advance pagdating sa technology, sa knowledge, sa information. Kasi wala namang meaning eh. Bakit pa sila mag-hard work, diba? Wala naman yung fame, wala yung pride, wala yung legacy. Wala lahat. Hindi sila magta-tribe. Walang magta-tribe na kahit sino. Kahit ako, di ko gagawin tong podcast na to eh. Diba? Hindi nyo ako ma-encounter dito. Kasi wala eh. Wala tayong problema. Hindi magta-tribe yung tao. Hindi tayo mag-adapt. Hindi tayo mag-advance. Kung lahat ng bagay is within our reach. No? Kung lahat ng bagay sinusubo sa atin. So, yun lang. Sana may natutunan kayo, no? Kahit parang ang gulo nung pagkaka-explain ko, pagkaka-share ko. In order to live a fulfilling life, you need to find meaning in your problems, no? Solve better problems. Gumawa ka ng mga problema na willing kang harapin, no? Para sa'yo. Para sa ikabubuti mo. So, yan lang, no? See you sa mga next na episode. As usual, kung may gusto kayong marinig
or may gusto kayong i-topic, i-comment nyo lang, no? Thank you. Thank you sa panonood. Thank you sa, kung may tumatapos man ng video, kung makikita mo man to, kung sino ka man, thank you. It means a lot. So, yeah. See you sa next episode.